Alright guys, nandito na naman tayong bumabalik with another video upgrade of Gel Blaster. So itong unit na to guys is pinadala pa sa akin ng customer natin na si Sir Arnel Crino from Matalam, North Cotabato. So alright, yung upgrade niya guys, actually guys, we considered this as full upgrade Kasi ito guys yung cylinder head na Jingji for air compression, double O-ring. Tapos 11.1 460 mid-shaft motor na high speed, 80% ported cylinder na rainbow, piston head po na may bearing, tsaka may O-ring na din na 6 holes, aluminum guys. SHS brand na wide, metal, ladder, tsaka piston body niya. Tapos SHS brand na 16:1 na 16:1 gear set yung ratio niya guys. 3,500 milliamperes na 11.1 volt battery 30C, tsaka yung B3 charger and M95 spring. So alright guys, grabe mapapasubo ako nito kasi full upgrade to. So kailangan natin ipulido to guys. Kasi yung resulta nito is mamaw. Masakit na nga. Mataas pang FPS. Tsaka, mabilis pa. Yung kinagandahan kasi guys, compared ito guys ikukumpara ko yung high torque versus high speed. Yung high torque kasi is maganda lang siya sa una. Kapag i-full auto mo siya, from burst guys, maganda siya sa burst. From burst, maganda yung top niya kasi malakas. Kalaunan, kapag naka full auto ka, bababa at bababa din yung FPS niya guys. So ito, yung high speed 11.1 volt na motor. Kung ano po yung FPS nyo guys sa unit nyo, steady po yan. Bababa lang po yan ng nasa mga 10 FPS. Pero yung labas ng bala, tsaka yung buga ng bala, tsaka yung FPS is napaka-steady po. So ito po yung build po ng ng HK416D. Nakikita nyo naman po guys sa sa YouTube short ko. Ito yung resulta guys. Ito yung mga sinalpak ko guys. Pero meron lang mga kaibahan kasi naka SLR yung HK ko. So may cutting yun. So ito wala. Kasi yung blowback nito guys is kinakabit lang. So tatanggalin po natin yung blowback para at least makita po yung cylinder tube. So alright, without further ado, intro please. Hello guys. So yung mission natin ngayon guys is mostly sa internals. So babaklasin po muna yun natin yung unit. Tapos straight ahead na po tayo sa gearbox kasi yan, internals yan lahat. Alright? Doon na lang po tayo magkikita-kita sa may pagbaklas po ng gearbox. Thank you. Alright guys, nakabalik na po tayo. So ito po yung gearbox po ng customer natin. At ito po yung mga parts, mga outer parts po ng unit. And then sinet aside ko na lang po yung mga upgrade natin guys for for the internals. So i-check po natin yung spring po ng customer natin. Kasi I'm sure naka M60 to. So ipapakita ko lang po sa inyo guys para at least makita nyo naman po. So ito yung spring ng customer natin guys. Ito yung ipapalit natin na spring. Marami na siyang ikot. Ang layo. Ang layo ng guys, diferensya. Maraming ikot yung maraming ikot yung spring. Pero set aside muna natin to guys. Kasi magbabaklas na muna tayo dito sa internals. Para at least makapag-start na po tayo. So I'll get back to you guys. Doon na po tayo magkikita sa pagbaklas mismo ng gearbox. So hello guys, nakabalik na po tayo. So matapos na po natin baklasin yung ni customer ay ni client, yung gearbox po mismo. Yes, ito guys, babaklasin na natin to kasi di na natin to kailangan. So magdahan-dahan na po kayo sa pagbaklas guys kasi may spring po dito sa may tappet niya. So yung yung iiwasan natin is tumalon yung mga spring. Ito napaka-importante pa naman to. Ito na spring. So isi-set aside na po natin yan kasi di na po natin kailangan yung ito.
yung internals niya. So, itong tappet na to is gagamitin pa din natin siya guys kasi napaka-durable yan. Right? So, set aside mo muna natin tong mga importanteng mga gears at mga internals. So, ito guys, di na natin to kailangan. Set aside muna natin yung yung pinion gear ng motor. So, isa-set aside na muna natin yan guys kasi itong gears na to is di na natin to kailangan. Yan. So, ibabalik na natin kasi magpapalit tayo ng 16:1 na gear ratio. So, alright. So, dahan-dahan lang po sa pagbaklas kasi importante yan. Kapag nawala yan, sakit yan sa ulo. Alright. So, ito guys, siguro i-ano lang natin to. Kasi maganda pa kasi yung ni client eh. Yung niya, yung grease. Kasi halos bago pa. So far is may konti lang po tayong lilinisin dito kasi may mga gel balls po na mga naiwan po dito sa may gilid. Ito, yung mga residue ng gel balls. So, i-grease muna natin tong 13:1. Tsaka isi-shim din natin siya guys. Kung ano po yung forma ng shim ng gears. At i-check natin para at least wala po siyang alog. So, ito yung pinaka-primary na gagawin natin guys kasi may gagawin tayo dito na shimming. Kasi kailangan is ma-place natin siya sa saktong sukat para hindi po siya maalog, para hindi po siya tumalon. Alright? Sige po. So, mag-grease na po tayo. So, syempre, uunahin muna natin yung pinakamalaki. Kasi dito yan, dito yan nag-iikot. Yan. So, iset aside muna natin. Yan. I-grease muna natin siya. Tapos, spread na lang natin to siya guys. Kasi, para at least may paggagamitan tayo mamaya sa mga paggagamitan is meron tayong at least maganda po yung mga gears po na umiikot. Kailangan kasi yan kailangan kasi yan i-grease. So, eto guys, kaya nagpalit tayo ng high speed. Considered as high speed or di kaya mga mid na 16:1 gear ratio kasi mag high speed na tayo. So kailangan na natin to siya ng kailangan na natin i-make sure na wala pong alog yung mga walang alog po yung mga gears. Kailangan din natin to ipulido guys kasi mahirap na. Alright, so wait, i-ano muna natin. So nga pala, ito, lalagyan natin to ng delayer kasi mabilis na to. Kapag di natin to malagyan ng delayer, nako, tsak. Magkukumpul-kumpul yung mga bala mismo sa pipis. So, kukunin muna natin yung kukunin muna natin yung delayer kasi hindi ko na mention kay customer na kailangan natin siya ng delayer. So, alright. Babalikan ko na lang kayo guys. So, alright guys, nakabalik na tayo. Ito, nakahanap tayo ng delayer para sa client natin, para sa para sa gears niya. So madali lang tong ikabit guys. Make sure pala is gagamitan niyo siya ng
gagamitan nyo siya ng glue. Kasi kung hindi nyo yan i-glue, may tendency yan na kapag natama yan sa tappet plate, may tendency yan na tatalon yan sa guys. Oops, sorry. Kasi it's better safe than sorry po. Mahirap na kasi yan guys kapag natalon yan. Masakit yan sa ulo sigurado. Oops, sorry po, nagalaw. Pasensya na po. So, isasalpak na natin siya guys. So, dating gawin, ito yung ginagawa ko. Is, sinasalpak ko siya dito sa may bandang. I-elevate nyo lang po guys. Di ko alam kung kita nyo ba guys. Maitim kisa sila pareho. Sorry, mali. Ito pala. Yan. I-elevate nyo lang guys. Yan. Pagka-elevate nyo po, ayan. Yan sa guys. Pagka-elevate nyo po, hindi ko alam guys kung kita nyo ba. Napakadilim. Yan. Kapag na-elevate nyo yan, salpak nyo lang po diretso. Yan. Ito, goods na po yan. May resting point na po siya. So, alright. Ito yung kinagandahan kasi niya guys. Kapag nag-glue nyo siya, nagsistick talaga siya. Yan o, delay yan. Wait, pipicturean ko muna guys. Para isisend ko kay customer. Yan. So, isasalpak na natin siya kasi nag-grease na natin siya. So, yung gagawin natin is nasa around, ano na siya guys. Nasa around 1 p.m. Or mga at least 1 o'clock. Yan. The best thing kasi kapag naka 1 o'clock na siya guys is hindi na kasi siya katulad ng hindi na kasi siya katulad ng stock na dito. Yan. Ito kasi yung resting point niya guys. So, ito. Tingnan nyo. Wait, zoom ko guys ha. Para at least makita mo. May makita nyo. Yan o. Medyo madilim kasi guys. Sorry. Yan o. Ito yung resting point niya. Yan. Yan yung resting point niya guys. Hindi ko alam guys kung kita nyo ba guys. Pero i-ano ko na lang. I-brightness ko na lang. Yan. Ito yung mechanism niya guys. Oh, yan. Kapag iikot yan, yan. Ito yung magkukos ng delay. Oh, another ikot. So, resting point na naman. Hanggang paikot-ikot yan. Yan. Yan ang purpose ng delayer. So, ibalik na lang po natin siya sa resting point niya guys. Yan. Dito. So, goods na po yan. So, yung iisipin na lang natin guys is ito, sa may pinion gear. I-grease pa po natin siya. Make sure po na naka-saktong grease po siya. Kasi kailangan po natin yan i-grease para hindi po hindi po magasgas yung mga gears. So, ibabalik po natin yung pinagkabitan ng shim. Ito yung malaki. So, tatanggalin lang natin siya guys. So, kailangan lang natin siya mahiit. Ito yung pinaka yun, ito. At least may tweezer tayo. So, ipi-place lang natin siya sa taas. Yan, para at least bumalik po siya sa dati. So, yung mga remaining gears is, ito yung mga remaining gears niya. So, ibabalik natin yan sa kay customer kapag may plano po siyang mag-upgrade ng mid-end or version 1 na ARP9 kasi yung version 1 is nylon lang siya. So, pwede niya pong isalpak yun para at least
hindi po siya, at least durable po yung internals niya. So papalitan niya na lang is yung stock. Kasi yung ladder din nun is nylon. So ito yung pwede yan isalpak. So naka green o-ring to siya guys. By the way, nga pala naka green o-ring siya. Pero yung size po nito is 22.2.4. Yung ipapalit po natin guys is, ito yung kinanggandahan guys. So ito yung in-explain ko sa dati. Kasi yung 22.2.4 is hanggang dito lang siya. Yan o. May gap naman siya pero konti lang. Hindi katulad nito guys, oh. Malapad eh. Oh, yan oh. Malapad. Yan. Same lang sila ng laki. Yung yung base mismo ng piston head. Pero ito malapad siya, guys. Malaki yung niya, malaki yung wide niya. 24.2.4. Ito yung upgraded. Green o-ring nga siya pero 22.2.4. So makakalabas yung hangin dito. Kasi ito 24.2.4 malapad na siya. No need na i-white. Nadiskobrehan ko lang din siya guys nung pag upgrade ko sa AR16 na bago. Kasi nag-curious kasi ako, parati ko na lang wina-wide yung green o-ring. Pero may maganda pala. May 24 pala. Ito yung legit na 24.4. So ulitin ko guys, ito yung stock 22.2.4. The upgraded green o-ring na hindi ka na magwa-wide is 24.2.4. So yun lang po guys. So alright. So isasalpak muna natin yung remaining na gears. Kasi tinanggal natin yung niya, yung pin yun. Ito. Ito guys. So sir, ito po yung niya, ito po yung prone niya. Darating po yung araw sir, masisira po to. Pero meron pa tayong ipapalit niyan sir. Yung ipapalit ko po is SWP, which stands for po yata yun. Nakalimutan ko sa guys, pero stainless steel wire na po siya. Yun nga, stainless wire na po siya na anti-reverse latch. So ito po yung stock. So meron po tayong ipapalit nito na upgraded, yung makunat na talaga. So ito i-mention ko din to kay kay customer para at least malaman niya po. Tapos at least ma-safe keep niya po ito para at least meron po siyang extra. Alright, pipicturean ko muna guys. Alright, I'll get back to you guys. Ipapakita ko muna kay customer. So ito guys, ito yung mini-min ko sa inyo na makunat na anti-reverse latch. So ito yung stock niya, medyo manipis. Ito, differentiate nyo guys. Silver, ito black. Ito yung makunat, ito yung durable. Ito yung stock. So ipapakita ko po ito kay kay customer. Sir, ito po yung kailangan natin palitan kasi since magma-max upgrade po tayo. Darating po yung panahon sir is bibigay po ito yung anti-reverse latch. Napaka-importante po yan sir na dapat natin palitan. Kasi yung purpose po kasi nito is ito po yung mag-hold po ng motor. Kapag naka full auto po kayo sir, yung function po nito is hindi po sa kapag naka motor po kayo, naka full auto, yung ikot po ng motor is ito po yung mag-hold. Kasi ito po yung purpose niya sir. Itong groove na to. Yan. Wait. Di ko sure kung kita ba. Itong groove na to sir. Yan. Dito yan tatama. Kapag umiikot kasi to, ito yung maglalak. Ito. Yan. Ito yung maglalak. Yan. Ito yung maglalak. Ito yung kakapit. Para hindi po siya continuous na ikot.
Kapag naputol po kasi ito, sir, yung wire, is wala na pong mag-hold nito. Kaya kapag tumitira po kayo, tuloy-tuloy po siya ng tira. I mean, ano po, may split milliseconds po siya na parang ganun na ikot siya. Hindi po siya talagang kapag tumitira kayo, humihinto talaga siya. Kapag naka full auto po kayo, sir, at bumigay po ito, meron pong hihirit na isa or dalawang bala pagkatapos nyo po na tumira. Tapos maingay po yung gear nyo, sir. So ito po, kailangan po natin tong palitan para po maging iwasan na lang po yung pagkasira po ng anti-reverse clutch. Pero ipapadala ko po ito sa inyo, sir. Ito yung yung stock kasi if in case kung at least meron po kayong extra. Pero I'm sure, sir, ito matagal to masira kasi makuna to eh. Compare dito na manipis masyado. Pero at least, sir, meron kayong extra. Yun po yung kinagandahan. Tapos, sir, ito po, naglagay din po tayo ng delayer kasi since upgrade din na po yung unit nyo. So, yung purpose din po niyan is to prevent na magsunod-sunod po yung yung bala nyo sa tipis. I mean, yung magkasunod-sunod po is po sila, sir, yung parang pag-akyat po ng bala mismo sa tipis is sabay-sabay po sila na pagkalabas. So dapat meron pong delayer para at least yung tira nyo po is continuous, hindi po sila sabay-sabay. Yun po yung po. At least may time po na makaikot si tappet plate. Sa pagkaikot niya, at least meron pong delay yung pagkahila po ng tappet plate. Yung tappet plate po kasi, sir, is yan po yung magtulak ng bala palabas po ng tipis to inner barrel para hindi po sila mabasag dito pa lang sa tipis. Kasi po kapag nagkasabay-sabay kasi yan, sir, ang tendency niyan is hindi po buo yung bala na pagkalabas. Meron pong mababasag po dito sa loob. So yung purpose po ulit nito ng delayer is to prevent na magkasabay-sabay. Ang kinagandahan po nito is sunod-sunod po yung tira. So yung tira pagkalabas is isa-isa po. Hindi po sabay-sabay. Alright? Yun lang po, sir. Alright guys, napadala na po natin yung video kay customer. At para at least makita niya po yung mga functions ng mga bagong na-install natin sa unit niya. So yung iisipin natin, guys, is mabalik yung bagong anti-reverse latch. So comparison, guys, ito. This is the stock silver. And then ito po yung makunat na durable na anti-reverse latch. So ito yung i-install natin sa anti-reverse na pin. So i-set aside muna natin to siya, guys. Oops. Ay, ito pala. Kala ko na wala. Mali ito, guys. Pero malaking functions yan sa guys, sa unit. So i-set aside muna natin tong stock at ipapadala din natin to kay customer para at least may reserba po siya. So alright, sige po, install na po natin siya, guys. So hindi ko na po i-explain sa inyo kung paano ko po ito i-install kasi may ginawa na po akong video kung paano po ito i-install. So madali lang po kasi ito i-salpak. So alright, salpak muna natin siya, guys, before itong sa may pinion gear, salapakan ng motor. Salpak muna natin to siya, guys, para at least makapag na tayo. So yung ginagawa ko nito, guys, para di ako mahirapan sa pag-install is ginaganito ko siya. Yan. Di kaya kahit ano po yung nyo, diskarte nyo. So hindi ko na i-zoom, guys, ha, para at least makita nyo lang kung paano ko nilagay.
Ayun, nasalpak na siya. Okay na po siya, guys. So at least di na tayo mag problema sa sa anti-reverse latch kasi upgraded na siya. So alright, so continue na po tayo. Tapos na po yung tapos na po yung gears natin, na-lubricate na din natin siya. Tapos wait, nakalimutan ko pala ilagay yung, pasensya na po, maingay po sa bahay. Nagkatuwaan lang po yung misis ko tsaka mga anak ko. Alright. So okay na po siya, guys. So set aside muna natin to siya, guys, kasi isasalpak na po natin yung mga bagong parts. Alright. So guys, hindi ko na lang po ito bibidyohan kung paano ko in-install kasi madali lang naman to siya, guys, eh. Alam nyo naman po, para at least hindi naman po mahaba yung video kasi marami po din po akong aalahanin na upgrades. So para at least madiretso na po natin na masalpak. Tapos kapag na-install ko na po lahat, ipapakita ko po kay customer kung ano po yung mga nasalpak ko para at least maging visible naman tayo at maging transparent naman po sa every transactions natin na ginawa. So alright, I'll get back to you, guys. So alright, guys, ayan, na-install ko na din po. Pasensya na po kayo, guys, at hindi ko na po na videohan kung paano ko po ito kinabit. So ito po yung natin, recap po is pinalitan na po natin yung stock gears na 18:1 ratio. Ito po yung stock at pinalitan po natin ng 16:1 gear set. Pinalitan po natin yung piston body na metal ladder, piston head, green O-ring na upgraded 24.2.4, cylinder tube. Kasi yung cylinder tube ito ni customer, I think naka 60. I'm sure 60% to. Tsaka cylinder head, tsaka nozzle. So we already test the air compression of the unit. It's very good na po. So alright, guys, tapos na po tayo dito sa internals. Excited na din po ako sa motor, guys, na isasalpak. Napakamamo na po ito. Tapos din po, nagpalit po tayo ng anti-reverse latch na upgraded kasi ito yung stock. Yung stock po kasi nito is hindi po kasing durable sa nilagay ko po. And by the way, guys, if in case kung mag-order po kayo ng anti-reverse latch na upgraded, just PM me. Meron po tayong maraming available. And then nagpalit din po tayo nag-install din po tayo ng delayer. Kasi high speed po yung i-achieve po natin sa unit po ni sir. Alright? So isasalpak na po natin to siya, guys, para at least maging short naman po to yung video natin. At yung purpose lang naman din po natin is to upgrade and para mapadala na din po yung unit ni sir bukas. Alright? Balikan ko na lang kayo, guys. Thank you. Alright, mga guys, ito po is na-install na po natin lahat ng mga bolts. Kalimutan ko pala ito. Kalimutan kong higpitan. So ito na lang po yung last na bolt po na ihigpit natin. So ito, guys, goods na po yung internals po ni customer. Tapos chinek na din po natin yung mga gears. Na-shim na din po natin. Ito, wala na po siya mga sudden movement. Yan. Fix na po siya. Kasi kapag hindi kasi yan naka-fix, guys, meron tendency na may problema yung may problema yung gears. Dapat po fix po siya. Yung tendency po kasi kapag hindi nyo po masalpak ng tama yung mga gears nyo, may tendency po na tatalon po yun. So alright, okay na po tayo sa internals at dito na din po tayo sa spring. So ito yung M60 spring ni customer at ito din po yung M95. So papalitan na din po natin siya because I'm so excited na talaga, guys, sa resulta nito. Katulad to ng V3, guys, ng customer natin na taga
Di ko alam, nakalimutan ko si Sir Abdulaziz. Sa dami na din kasi ng upgrades guys. Nakalimutan ko na kung saan na napapadpad yung mga upgrades natin. So alright, ito po yung comparison guys. Ito yung M60, ito yung M95. The difference between the two is yung M60 is malaki po yung ano niya, ikot, compare dito sa M95 na makunat po. Actually guys, I am I will recommend you the safest spring po na gagamitin natin is M95. Yun po, kapag nylon gears po kayo. Pwede po kayo mag M90 or mag M80 kung gusto nyo po na mabilis po yung fire rate nyo. Pero ito kasi guys is pwede to siya na mabilis yung fire rate no, at the same time malaki po yung FPS na nadadagdag. So alright, set aside na po natin to kasi isasalpak na po natin yung makunak-kunak na spray, yung M95. So ito po guys, uulitin ko po, yung malaking allowance po na ikot is dito po sa taas. Yung mga maliliit po is ito po yung ginagamit ko for base. Yan. So alright, salpak na po natin. So dahan-dahan na po kayo sa pagsalpak guys. Kahit ilang ulit ko na po ito sinasabi sa inyo. Magdahan-dahan po kayo sa pagsalpak po ng M95. Kasi itong M95 na to, napaka-notorious to siya guys. Tridor to. Kapag namali lang po ito ninyo ng pagsalpak, mababalikan talaga kayo. So alright, goods na po siya. So excited na po ako sa motor. So ito po yung stock po na motor guys. So 460 long shaft motor po siya. Tapos minodify ko po to mid shaft motor kasi ito pong stock po ng ano natin ng ARP9 is mid shaft po siya. So ito guys, parehas na po sila ng ano, parehas na sila ng haba ng length mismo ng head. So ito, goods na po ito guys. So isasalpak na po natin siya. So alright, I'm so excited na po sa result guys. Sana kayo din. So alright, sasalpak na muna natin siya guys para at least makapag-test fire na po tayo. Thank you po. Hello po guys, nakabalik na po tayo. Sir, test fire po sa unit mo, upgraded. Ginamit ko lang po yung ano ko sir, yung service battery ko. So single shot, full auto. Grabe, yung bilis guys. Sir, ito ng unit mo, napakamamaw na. So hello po guys, nakabalik na po tayo. Nagulat ako sa unit ni sir, napakabilis na. So ito nga, magte-test fire na po tayo kung ano na po yung resulta. FPS test na po. Alright. So alright guys, magandang araw po sa lahat. So ito po yung unit ni sir. Dito ko na lang po ite-test fire guys kasi nagkakape po ako. Tara. Kape po tayo. So test fire guys, upgraded ni sir. Ano, kung naging successful po ba yung ano natin, yung upgrade natin. Alright. Single shot. 263, 278, 250, 262. And guys, 275 average FPS, high speed. Ito guys, test fire natin siya sa may sa may vase kung kakasaba. Aroy. So what up guys, nandito na naman tayong bumabalik with another video. So ito po si Sir Arnel from Cotabato. Pinadala niya po yung unit niya sa akin. So sir, ito full upgraded na yan sir. Lahat na po ng internals yan pinalitan na po. Pati yung yung gears na 16:1 gear ratio. So maraming salamat po.
All the way po ngayon is on the way na po ako sa JNT para ipadala na po yung mga units nyo. So yun lang po. Maraming salamat po sa panonood at sana po nag-enjoy po kayo sa ginawa kong content. At marami pa po tayong contents na gagawin po in the near future. So be ready. So please support my channel po. Leave a like, share, comment, and subscribe. So thank you. Hanggang sa muli. Paalam.